Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, mapagpalang araw po sa ating lahat. Narito ulit tayo sa pagpapatuloy sa ating pagtatalakay sa mga mahalagang doktrina ng ating inang Santa Iglesia Katolika. Ang atin pong tatalakay ngayon ay tungkol sa purgatorio, na kung saan ito po'y napaka-kontrobersyal na aral ng simbahan para sa mga hindi mananampalataya. Ang topic na ito ay ihatid sa atin mula pa sa Hong Kong sa katauhan ni Sister Honey Bernardo Ladringan. Okay, Sis Honey, come in. Hello po. Yes, sis, go ahead. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Bago ko po simulan ang aking paksa, ay simulan po muna natin ito sa isang maikling panalangin. Atin pong iukod ang ating mga ulo at atin pong hingin ang presensya ng ating Panginoon upang tayo gabayan sa ating tatalakayin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Panginoon, kami po'y nagpapasalamat sa araw na ito at kami iyong binigyan ng pagkakataon para aming tuklasin at matutunan ang mga bagay-bagay na may kaugnayan sa inyo. Nawa po'y kami ang inyong gabayan. Nawa po'y hipuin ninyo ang aking labi upang maisuwalat po ng malinaw at maayos ang aking tatalakayin. Hipuin niyo rin po ang mga tenga ng mga nakikinig upang kanilang maunawaan ang aking nais iparating. Nagpapasalamat din po ako, Panginoon, unang-una sa inyo, pangalawa po sa aking kaibigan na siyang nagbigay lakas, tulong at suporta upang mabuo ko ang mga konseptong ito. Akin din pong isinasamo ang kaligtasan at kaayusan ng mga namumuno at bumubuo ng Catholic Faith Defenders sa anumang panig ng mundo. Nawa po'y marami pang tulad nila ang makapagbigay aral sa kapwa ko para maunawaan kung ano ang tamang doktrina ng Roma Katolika. At ang lahat ng ito ay sinasamo ko sa matamis na pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Bago ko po simulan ng aking paksa, ako po ay si Sister Honey. At ang aking pong napiling talakayin ay ang purgatorio. Bago ko po simulan kung ano po ba ang purgatorio, hayaan niyo po munang aking basahin ang Catholic Catechism, paragraph 1030. All who die in God's grace and friendship but is still imperfectly purified are indeed assured of their eternal salvation. But after death, they undergo purification so as to achieve the holiness necessary to enter the joy of heaven. Ngayon po mga kapatid, ano nga po ba ang purgatorio? Ang purgatorio po ay hindi salitang Tagalog at hindi rin salitang Ingles. Bagkus po ito ay isang salitang Latin at Spanish. Purgatorio po sa Spanish at purgatorium sa Latin. Ating pong bigyan ng isang paghahalimbawa o isang analohiya para ating lubos na maunawaan. Ang banana, bagamat kaparehas po siya ng saging, na isang bagay lamang po ang tinutukoy, ngunit magkaibang salita ang ginamit. Kung kaya po't ang banana ay hindi natin makikita o mababasa sa isang Tagalog dictionary, bagkus ito po ay ating mababasa sa isang English dictionary lamang. Gayon din naman po ang saging, hindi natin siya mababasa sa isang English dictionary, bagkus ito po ay ating mababasa lamang sa isang Tagalog dictionary. Kung kaya't bakit po natin hahanapin ang salitang English at salitang Tagalog ng purgatorio, gayong hindi naman ito nagsimula sa mga lingwaheng yun. Ngayon po, ano po ba talaga ang purgatorio? Kung ang po ang tatanungin natin ay ang mga matatanda ng araw, ganito po ang kanilang isasagot. Ang purgatorio daw po ay isang malawak na kulungan ng mga kaluluwa, kung saan ang tao daw po kapag namatay ay magpapalutang-lutang hanggang dumating ang takdang panahon na sila ay lilitisin na ng ating Panginoong Hesus at pagkaraan daw pong malitis ay saka pa lang po makakalabas sa kulungang iyon. At isa pa po, kung ang tatanungin natin o ang makakarinig ng ating mga katanungan ay ang mga kaibayo natin sa pananampalataya na sadya naman pong pilosopo, ay kailangan nyo pong kumain ng napakarami pong pasensyang bulakan upang ma-absorb nyo po ang kanilang mga kasagutan. Dahil ang kanila pong magiging sagot, pag tinanong nyo sila kung ano ang purgatorio, ay ganito. Purgatorio. Ganyan-ganyan po ang mga patutsada ng mga kaibayo nating sa pananampalataya. Kaya, kailangan po natin ng mahabang pasensya.
Ngayon po ay dumako po tayo sa seryosohang usapan kung ano po ba talaga ang purgatorio. Purgatory is an state and place wherein the soul of the human having a venial sin or stain should be purged or cleansed before it will pass through the kingdom of God. Bakit daw po ba kailangan panglinisin? Di raw po ba tayo ay malinis na? Dahil tayo ay tinubos na ng ating Panginoong Yesus, kaya nga po siya ay namatay at napako sa krus dahil sa pagtubos sa sala ng tao sa sangkatauhan. Ang sagot po, dahil may pagkakataon po na narurumihan uli ang ating mga kaluluwa dahil sa mga kasalanang ating nagagawa. Kaya po pagdating ng ating takdang panahon o ng paglisan at pagpanaw dito sa mundong ibabaw, ay dala-dala po rin po natin ang mga kasalanang iyon. Ito po yung mga kasalanang hindi natin naihingi ng tawad nung panahon na tayo ay nabubuhay pa. Kahit daw po maliit na kasalanan, ay hindi tayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. Kaya kailangan po natin na tayo ay linisin. Ayon po sa talata ng Pahayag, Kapitulo 21, versikulo 27, upang lubos nating maunawaan, ay ganito po ang kanyang sinasabi. At hindi papasok doon anumang bagay na karumal-dumal o siyang gumawa ng kasuklam-suklam at ng mga kasinungalingan, kundi yaon lamang mga nakasulat sa aklat ng buhay ng kordero. Napakalinaw po mga kapatid, hindi maaaring makapasok ang lahat ng bagay na marumi sa paningin ng Diyos. Tama po kayo ng narinig, lahat po ng marumi, kahit po ito ay katiting lamang na dumi, ay hindi maaaring makapasok sa kaharian ng Diyos. Ano daw po ba ang nagpaparumi sa tao? Siyempre po, ay kasalanan. Kapag may kasalanan pala, hindi makakapasok sa langit. Ang sagot po, opo, hindi po makakapasok. Pero hindi po lahat ng kasalanan ay hahantong sa kamatayan or impyerno. May kasalanan pa pong tinatawag na venial sin o mga kasalanang personal. Ngayon, ano daw po ba itong venial sin or personal or actual na kasalanan? Ito po yung mga kasalanang iyong nagawa noong ikay nabubuhay pa na hindi hahantong sa kamatayan. Dahil may iba't ibang uri po tayo ng kasalanan. Mayroon po tayong tinatawag na original sin o salang namana. Ang pangalawa po ay ang venial sin or ang personal na kasalanan. At ang pangatlo po ay ang deadly sin or mortal sin. Ang tanong po, meron po bang biblical passage ang purgatory na maaari nating mabasa sa Biblia? Ang sagot po, meron po. At saan po natin ito mababasa? At ano naman daw po ang naisipahiwatig ng mga talatang iyon? Ngayon po ating basahin ang unang Pedro, Kapitulo 3, versikulo 18 hanggang 19. Sapagkat si Kristo na walang kasalanan ay namatay ng minsan para sa inyo na mga makasalanan, upang iharap kayo sa Diyos. Siya'y namatay ayon sa laman at muling binuhay ayon sa Espiritu. Sa kalagayang ito, nagpunta ng aral sa mga espiritong nakabilanggo. Ayan po mga kapatid, napakalinaw po. Ito po ay lugar at state kung saan naroroon ang mga kaluluwa ng nakabilanggo na may personal sin or venial sin. Sa Tagalog po, kasalanang hindi hahantong sa kamatayan. At isa na naman pong tanong ang ating pong sasagutin. Mayroon daw po bang kasalanang di hahantong sa kamatayan? Ang sagot po, yes, meron po. At saan po natin ito mababasa? Atin pong basahin ang talata ng unang Pedro, Kapitulo 4, versikulo 6. Ipinangaral din ang magandang balita sa mga patay, upang bagamat sila'y nahusgahan ayon sa laman, gaya ng lahat ng nasa laman, mabubuhay sila sa Espiritu sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. At ayon po sa unang Juan, Kapitulo 5, versikulo 16 hanggang 17.
Kung makita ng sino man ang kanyang kapatid ay magkakasala ng kasalanang hindi ikamamatay, ay idalangin siya at bibigyan siya ng Diyos ng ukol sa mga nagkasala ng hindi ikamamatay. May kasalanang ikamamatay, hindi tungkol dito ang sinasabi ko na idalangin ninyo. Lahat ng kalikuan ay kasalanan at may kasalanang hindi ikamamatay. O ayan po mga kapatid, napakalinaw po sa mga kasalanang hindi hahantong sa kamatayan. Yun daw po bang mga kaluluwa na pinuntahan ni Jesus sa hulungan, may pag-asa pa raw po ba silang maligtas? At ano daw po ba ang ginagawa ni Jesus doon? Ang sagot po mga kapatid, meron pa po silang pag-asang sila'y maligtas. At si Jesus po ay nangaral din sa mga patay. Tama po, si Jesus ay nangaral din sa mga patay. Ayon po sa unang Korinto, Kapitulo 3, versikulo 15 hanggang 16. Kung matupok naman ang gawa, siya ay mawawalan. Maliligtas nga siya, pero gaya lamang ng nagdaan sa apoy. Hindi ba ninyo alam na templo kayo ng Diyos? Bago po tayo magtuloy-tuloy, may pruweba po ba o katibayan po itong purgatorio sa lumang tipan? Yes po, meron po itong katibayan. Mababasa po natin ito, ngunit kailangan po nating lakipan ng malalimang pangunawa upang unawaan natin ang nais ipaabot ng mga talata. At ito po ay ating mababasa sa Aklat ng Daniel, Kapitulo 11, versikulo 33 hanggang 35. Marami ang tuturuan ng pinakamatalinong sa bayan, ngunit papatayin sila sa tabak o susunugin o aagawan ang kanilang ari-arian. Itatapon ng ilang panahon, tatanggap sila ng katiting lamang na tulong sa kanilang pagkakabuwal at mandaraya ang maraming makikitama sa kanila. Ilan sa marurunong ang babagsak upang sila'y subukin, dalisayin at linitin hanggang sa wakas na darating pa nga ang takdang panahon. Ayan po mga kapatid, narinig niyo po sa aking binasa ang salitang mga mabubuwal. Ang ibig kong sabihin niyan ay mamamatay. At narinig niyo rin po sa aking binasa na ang mga mamamatay ay dadalisayin, lilinitin at papuputiin. Di po ba ang sabi, sila'y lilinitin at dadalisayin? Tutulungan ng konting tulong. Take note lang po, ang purgatory po ay hindi second chance. Ito ay process ng paglilinis lamang ng mga venial sins o personal na kasalanan. Kapag namatay ka na bigla na may venial sin ka pa o personal na kasalanan na hindi ka nakapagsisi, hindi hahantong ito sa kamatayan. Diyan na po papasok ang konsepto ng paglilinis, pagdadalisay, purification o purgatory. Kung may paghuhukom po ang Diyos para sa lupa, para sa mga buhay, ay mayroon din pong paghuhukom ang Diyos para sa mga patay. Hindi po maaaring ang kasalanang malaki ay parehas din ang maging hatol ng kasalanan ng may maliit. Hindi po maaaring ang taong may malaking kasalanan ay hatulan din ng katulad ng kasalanan ng may taong maliit ang kasalanan. Dahil ang Diyos po ay makatarungan at ang Diyos ay matuwid sa paghuhukom. Yan po ay ating mababasa mula sa Aklat ng Salmo, Kapitulo 7, versikulo 11, na sinasabi po doon ay ang Diyos ay matuwid sa paghuhukom. At mula naman po sa Aklat ng Isaiah, Kapitulo 30, versikulo 18, atin pong mababasa doon na ang Diyos ay makatarungan. Ayon po sa Lucas, Kapitulo 12, versikulo 48, datapwat ang hindi nakakaalam at gumagawa ng mga bagay na karapat-dapat sa mga palo ay papaluin ng kaunti at sa sino mang binigyan ng marami ay marami ang hihingin sa kanya. At sino mang pinagkakatiwalaan ng marami ay lalo ng marami ang hihingin sa kanya. At hindi makakaalis sa purgatorio hanggat hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang puting na iyong kasalanan. Ito po ay ayon sa aklat ng Mateo, Kapitulo 5,
versikulo 26. Malinaw po kapatid, na kung hindi ka pa po nalilinis o hindi ka pa nadadalisay, ay hindi ka makakaalis sa purgatorio at kailangan mo pong pagbayaran ang iyong mga kasalanan, gaano man ito kaliit or kalaki, bago ka po makalagpas sa purgatorio. Kaya't nakakatakot dahil hindi lamang po ang katawan ang maaaring mamatay sa tao, kung hindi higit na mahalaga ang kaluluwa. Ayon po sa aklat ng Mateo, Kapitulo 10, versikulo 28. Yung mga kaluluwang may mortal sin o deadly sin, ang tanong po, may pag-asa pa po bang sila'y makaligtas? Nakakalungkot man po kapatid, ngunit ang tanging kasagutan ay wala na po. Sapagkat sila po ay ibubuwal o ibubulid sa dagat-dagatang apoy sa impyerno. At iyan po ay ayon mula sa aklat ng Pahayag, Kapitulo 20, versikulo 10. Subalit ang Diyos po ay may habag sa taong may kasalanan na di hahantong sa kamatayan. At iyan po ay ating mababasa sa aklat ng Judas, Kapitulo 1, versikulo 23. Ang nais po ng Diyos o ang ibig ng ating Panginoon na lahat tayo maligtas. Subalit, iilan lamang ang makaliligtas at may pag-asa. Ayon po sa talata ng unang Timoteo, Kapitulo 2, versikulo 4. At hanggang dito na lamang po ang ating maibabahagi sa inyo at maraming salamat po. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. At inyo pong napakinggan ang isang napakalinaw na paghatid ng katotohanan sa ating pananampalataya mula sa ating kapatid na si Sister Honey na nagmula pa sa Hong Kong. Kaya mga kapatid, abangan po natin ang part 2 sa nauna na nating video, Is Living the Catholic Church a Mortal Sin? Huwag po kayong bibitaw sa pagsubaybay sa channel nating ito dahil patuloy po tayong maghatid sa inyo ng mga mahalagang doktrina at aral mula sa Biblia at sa ating inang Santa Iglesia Katolika. Hanggang sa muli po mga kapatid, at huwag pong kalimutan mag-like at mag-subscribe sa channel nating ito at pindutin ang notification bell upang lagi kayong updated sa mga susunod pa nating mga video uploads. Hanggang sa muli po, God bless us all. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.